Hello! Magandang gabing muli mga kababayan. Ako po ay nagbalik dahil mayroon pong magandang balita. Opo. Para sa akin, magandang balita ito. Ito pong tungkol sa ICC. Naku, na-excite ako kapag ICC ang pinag-usapan ngayon eh. Kasi po, may balita na humihingi na nakikipag-negotiate na ang ICC po sa ating Philippine government, humihingi na ng permiso na pumasok para ituloy na yung pag-iimbestiga sa kaso ng mga Duterte. Buti nga. Alam nyo, para sa akin, sa inuugali po nitong mga Duterte, nitong Duterte camp, lalo na po itong mga involved, lalo na dito sa kaso ng EJK, itong kaso na gustong imbestigahan ng ICC. Kung sino po yung mga involved, sila pa po yung mga, ang sama po ng mga ugali. Diba? Yung imbis na maawa ka, yung mga inaasa nila sa ngayon, mga kinikilos, mga ginagawa, mga sinasabi, yung tungkol dyan sa West Philippine Sea, at yung lately, yung tungkol sa confidential fund ni Sara Duterte. Sa mga ginagawa po nila, imbis na kaawaan sila ng taong bayan, ako mismo, Siyempre, kung ikaw man ang nasa kalagayan nila, siyempre medyo mararatel ka na, ninervyusin ka na, hindi mo alam kung ano ang susunod mga mangyayari, at laking kahihiyan po. Pero, sa mga inaasal ng mga ito, hindi ako naaawa. Para sa akin, buti nga damputin na ang mga yan eh. Kasi, kapag hindi po, para sa akin, kailangang matuloy na itong pag-aresto dito sa mga involved na ito sa extrajudicial killing, yung sa war on drugs, dahil sila po ang grupong ito, sila po ang nakakagulo ngayon sa takbo ng politika natin dito sa Pilipinas. Ang gulo-gulo po ngayon dahil lang sa isang first time pa lang na tinanggihan. First time pa lang naman ngayon na nag-request ng confidential fund for next year. Pwede naman sana na, okay, next year naman mayroon pa namang 5 taon. Diba? Hanggang 2028. Baka, sana po, kung hindi na lang kumibo, naging sport na lang, naging makapagkumbaba na lang, si Sara Duterte, silang mag-ama, silang buong kampo, yung bang, okay lang, total, para naman sa bayan natin, para sa teritoryo, para sa pangangalaga ng teritoryo, sige, okay. Sana po kung ganun. Baka sakaling next year na magkaroon ulit ng budget hearing, budget for 2025 naman, baka sakaling maawa na sa kanya yung mga mag-a-approve yung Kongreso, dahil natanggihan na ng una, hindi naman sumama ang loob, hindi nag-react, as in wala, siguro bibigyan na siya. Ganoon naman ang tao, di po ba? Pero sa inasta nila ngayon, first time pa lang, nagmarkulyo na, nagwala. At ngayon, naghahamon na ng gera.
at lalong lumala nang uudyok pa ng people power at nagbabalak pa ng kudita. Sino naman ang maaawa dyan? Diba? Tao lang tayo. At para sa akin, alam nyo mga kababayan, tell you frankly, itong nararamdaman ko sa ngayon, ewan ko sa inyo kung pareho kayo ng feeling ko, na dahil dito po sa mga sinasabi ni Duterte, dahil dito sa mga plano na ito, mga iniisip na mga kudita, people power, mga pag-uudyok sa taong bayan na huwag magbayad ng buwis, masamang impluensya po ito. Nanggugulo po. Nanggugulo sa ating gobyerno, sa ating lipunan. Ginugulo. Kaya mabuti pa, mawala na sila. Well, sa atin yon. Tayo na normal lang pag-iisip. Pero yung mga iba dyan, kung ikaw na nanonood sa akin, minumura mo ako, dahil ikaw ay isang troll ng Duterte, bayaran, siyempre, gugustuhin ninyo na hindi makapasok ang ICC at walang mangyari dyan sa mga bossing nyo. Yan. Yan po ang pag-iisip ng taksil sa bayan. Okay. Ako po talaga ay natutuwa kung matuloy po itong pagpasok ng ICC at ituloy na rin po. Ituloy na. Hanggang sa sila ay maaresto, hanggang sila ay makulong. Hindi lang po, mga kababayan, don't get me wrong, natutuwa ako at gusto ko silang isang rason lang po yon. Dalawang reasons po kasi yun eh. Una, ito nga, sana mawala nga sila para hindi na sila manggulo pa. Imbis na maayos na ang takbo ng gobyerno natin, para hindi na sila makabalik sa politika. Kasi pa oras na makabalik ang mga yan sa pwesto sa politika, patay na. Magkakaroon na naman sila ng power at mamamayagpag na naman ng China. Matatalo na naman tayo sa West Philippine Sea. Kagaya nung nangyari nung the past 6 years during Duterte's administration. Isang rason po yon. Natural, pangalawa, dapat lang po na managot sa batas yung mga ginawa nila doon sa mga biktima. Biktima ng extrajudicial killings at war on drugs. The bloody war on drugs. Na ngayon, pinipintasan po nila ang sistema ng war on drugs ni PBBM kasi lumalakas daw ang loob, namamayagpag na naman daw yung mga drug lords. Kumakalat na naman daw ang droga. Hindi naman nawala ang droga eh. Kailan ba yan nawala? Kahit anong administrasyon, ang drugs nandiyan dyan. Lalo na nga nung panahon ni Duterte Excuse me, hypocrite. Hindi po nawala. Sumali pa nga siguro kayo eh. Na carry over lang. Hindi yan mawawala. Imposible. Kahit gaano kalinis ang isang pangulo, nakakalusot doon sa mga sa ilalim. Hanggat mayroon kasing nagpapatronize, hanggang may user, may bumibili, may magbibenta. Kung wala nang bumibili, di lugi negosyo, hindi na yan magbibenta. Di ba? Kaya, sana po, dapat nga itong isipin sana po ni
ni PBBM na ang pagpayag niya, ang pagbigay niya ng permiso sa ICC para pumasok dito, hindi po yan dahil sa revenge sa mga Duterte, hindi po politika, kundi para po yan doon sa mga biktima, mabigyan po sila ng hustisya. At syempre, with that, para tayong shooting two birds with one stone. Mabibigyan na natin ng hustisya yung mga biktima, magagaan na yung kalooban ng mga pamilya ng biktima na matagal nang nagdurusa dahil walang nangyayari. Walang nangyayari doon sa mga kaso. Di ba? Dapat lang po na panagutan ng mga may kasalanan. Di ba? Kaya okay po yan. Ako okay dyan. Kayo man po kaya ang mamatayan ng kamag-anak na lalo pa kung inosente naman. Hindi ninyo alam ang pakiramdam ng mamatayan ng kamag-anak na pinatay na wala namang kasalanan. Kasi kami, nangyari sa pamilya namin yan. Oh. Family member, biktima rin ng pamamaslang na wala namang kasalanan, na kursunadahan lang. Dapat po isipin ni Pangulong Bongbong na kailangang mabigyan ng hustisya yung mga biktima. Pangalawa na lang po itong politika. Pero ako, sa totoo lang, tuwang-tuwa ako sa balitang ito. Buti nga yan, ang yayabang kasi. Akala mo ang lilinis. Mga spoiled brat, mga hambog. 'Di ba? Ang hambog, hindi natin kailangan ng leader na hambog. O isa pang pag-usapan po natin, para diretso na, ito pong ginawa ni Robin, naalala ko lang kasi si Robin Padilla dahil isa siya diyan sa kampo ng Duterte. 'Di ba nung binunggo po yung Navy natin nung kailan ba yun? Nung Monday o Sunday ng China Coast Guard. Wala man nga lang po silang mga ipinapalabas na komento, reaksyon. Silang lahat dyan sa Duterte camp. Yung leader ng Duterte camp, si Digong, si BP Sara, panay lang ang lakwatsa. Lahat silang mga palibasa kasi siyempre pro-China eh. Wala man lang silang reaksyon tungkol dyan sa banggaan na yan. Na mayroon pong, kung ganyan po ang mangyayari dyan sa West Philippine Sea, hindi po malayo na may mapahamak dyan sa ginagawang yan. Pero wala man lang silang reaksyon. At itong si Robin Padilla, nag-post sa kanyang FB na kesyo nandoon siya sa karagatan. Ewan nga kung saang dagat yun. Baka dagat lang yan dyan sa Camarines Norte eh. Baka dyan lang yun sa Calaguas Island. Malay ko ba? Baka edited yun. Kunwari may escort na Coast Guard. Lahat ngayon ay edit eh. Baka kung saan, baka dyan lang yan sa Manila Bay. Picture lang eh. Hindi yun na nagsalita. Ano yun? Para
parang parang drama. Wala man lang sinasabi kung nasaan siya, kung ano ginagawa niya, bakit niya ginagawa yun. Siyempre alam niya yung Lunes yun nangyari Sunday yung banggaan. Natural alam na niya yung tungkol dyan sa banggaan na yun. Tapos wala man lang salita. Wala man lang public statement. Tapos makikita mo, ayun, para lang siyang nag-joyride. Pa-selfie-selfie lang doon. Ganon. Kaya itong mga kampo ito mga kampo ni Duterte na ito, nakakakulo ng dugo pa mga gawi-gawi ng mga to eh. Lalo na yung mag-ama. Di ba mga kababayan? Kaya maganda nga po na ICC halin na kayo, ang tagal naman. Pasok na. I welcome you with open arms. Diba? Buti yan. Nang sa ganun na hindi na makapagkandidato ang mga ito. Hindi na to, itong Duterte na ito, hindi na siya makapasok pa hindi na siya makatakbo ng senador. Yung BP Sara, hindi na siya makatakbo. Iwasan po natin na makapwesto ang mga ito. Pero yung mga ibang mga DDS vloggers dyan naku, hindi ko maintindihan ang takbo ng mga utak ng mga to. Bayad din kaya ang mga ito ng China? Mga taksil. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon ang ganda-ganda pa rin ang tingin niya nitong mga DDS vloggers na ito dyan sa mga Duterte. Ewan ko sa inyo. Okay, sige mga kababayan, yun lang po. Gusto ko lang po i-share sa inyo na natutuwa ako kung matutuloy na at sana nga, bilis-bilis na. Okay mga kababayan, magandang gabi po at maraming salamat sa inyong panonood. And see you tomorrow. Okay? Peace.